Hindi nakapakanan ng tao ang kanilang inaalala, kundi sariling bulsa na lamang nila. Very pathetic yung maisip ko na ang mga Pilipino naghahanap buhay ng patas, nagbabayad ng tax, tapos kukurakutin lang. Bakit hindi singilin yung kanilang mga kinatawan, yung kanilang mga government official na humawak ng kanilang pera, kaya sila nasa black sa ganyang kalagayan. Kagaya ni Chinky Pacquiao, a very good example. Talagang what she wears for the day is 3 to 4 million to 5 million pesos. But, pinaghirapan ni Senator Manny Pacquiao yun. Ang hindi lang nagbabago is the desire to be beautiful. To all our leaders, sana mag-change sila for better because they should always believe that there is karma. Nako sa inyong lahat ng aking mga kabarangay, mga ate, mga kagandahan, mga kagwapuhan, at lahat na isama na natin, pati na hindi masyadong kagwapuhan. Hello po sa inyong lahat. Ang araw na to ay napakaganda. This is very general. All of us will learn a lot. Kagaya po ng nabasa ko sa isang comment na this is the kind of vlog I want to watch because I'm learning a lot. Yes! Kaya ano pang gagawin nyo? Mag-subscribe, mag-share, at tinatawag natin na eto na, magsama-sama tayo dito lamang po sa Mother's Point of View. From the Philippines' most successful hair expert comes the latest breakthrough in hair technology. Ricky Reyes Hair Clinic, now open for franchising. Bansang Pilipinas at mga kaganda. Sa inyo pong lahat ng aking mga milyong taga-subaybay. Mother's Point of View. Sa mundo ng politika, napakaraming pagbabago. I remember buhay pa si Senator Jovito Salonga. Kinumbida na akong sumali sa nasyalista, tumakbong senador. Panahon ni FBR, President Ramos, sinabihan na din ako nila Joe Devi, nila Gabby Claudio. Panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, I also got persuaded to run for politics, but I always say no. Dahil alam ko kung ano ang gusto ko sa buhay. At ito ay ang patuloy lamang na tumulong ng tumulong, walang kulay ng politika. Pagka ikaw ay nagkaroon ng kulay ng politika, ibig sabihin, hanggang doon ka na lang. Like kung sinasabi, hindi naman yata dapat na politiko ang pinapalitan. Dapat ang pinapalitan sa Pilipinas ay ang sistema kung paano tayo ginogovern. Ang sistema po natin ay napakabagal, napakatagal, maraming paikot-ikot, maraming legalities to a point na ang tao ay mapapagod na lamang. But nevertheless, it is very sad to say na ang mga politiko natin ngayon have changed so much. Not for good, but for worse. Hindi nakapakanan ng tao ang kanilang inaalala, kundi sariling bulsa na lamang nila. I cannot imagine. Naalala ko when I was young, I wanted to go and study at FEU, but I cannot because pag napadaan ka sa Espanya, bahana, so wala ng eskwela. But my God, that was when I was 17, 18 years old. That is like 40 plus years ago. At yun pa din ang problema. Binabaha pa din ang Espanya. To think about it, taon-taon ay nilalagyan yan at nire-request ng
anti-flood control budget. Taon-taon. So ilang taon na nilang kinuha ang pera para sa taong bayan. Very pathetic yung maisip ko na mga Pilipino naghahanap buhay ng patas, nagbabayad ng tax, tapos kukurakutin lang. Yung ordinaryong Pilipino, di baling mapawalay sa mga mahal sa buhay, mag-a-abroad, magta-tax. Yung iba, magtatrabaho ng malayo, kahit hindi makita ang kanilang mag-anak, okay lang. Dahil pagka sumweldo sila, bibili sila ng mga modest appliances. Bibili ng TV, bibili ng sopa, bibili ng refrigerator para bigyan magandang buhay ang kanilang pamilya. At nang dahil sa kasakiman ng mga politiko, lahat ng pinagpaggura ng bawat Pilipino masisira lamang nang dahil sa baha. Puputikin ang mga TV, ang mga refrigerator, sira na pong lahat. At hindi po natin pwedeng sisihin yung may bahay. Ang sisisihin natin, sino may gawa, bakit nagbabaha. Babalik tayo sa ating mga government official at dapat ay singilin sila. Kagaya na lamang po nung bumagyo ang Krising, nagbaha, pumasok si Fabian, nagbaha. Sa village namin, marami mga professor ng Ateneo ang nakatira doon. Nagpasa sila ng message sa group chat na mag-donate para sa mga taong binaha. Sumagot ako sa group chat. Ang sabi ko, bakit tayong mga nananahimik sa buhay ang mag-iipon at maglalagak ng ating hard-earned money para sa mga taong binaha? Bakit hindi singilin yung kanilang mga kinatawan, yung kanilang mga government official na humawak ng kanilang pera kaya sila nasa black sa ganyang kalagayan? Sa aking personal na paningin, dapat maging vigilant tayo. We keep on observing. We should never stop talking about what's happening to the budget of the country. Pero naniniwala ako na lahat naman nasasangkot ay mag-hire ng mga the best lawyer of this country at ede-depend sila kahit mali dahil pera pa rin yan. Kita pa rin yan. Ang hinahanap ko lang ay sana ang mga tao ay maging totoo sa sarili. Yung mga magagaling na abogado, huwag nilang tanggapin pag alam nila na hindi hard-earned money yung pagtatanggol nila, kundi kinurakot lamang nila. Ang tingin ko dito, paikot-ikutin ng mga Pilipino, gagawa ng maraming drama, maraming eksena, ipagtanggol si ganito, mag-aaway si ganyan, but no big fish will be in jail. Only yung mga maliliit na tao, yung mga contractor, yung mga taga-public work, sila ang makukulong. Pero yung mga nagtulak sa kanila na nagbigay ng budget, how I wish. Yun lang po sana ang masasabi ko. How I wish. Sana mangyari, but it will be hard because they're not only 10, they're not only 15 or 20, but there are more than hundreds of people doing this. It's already systemic. Sistema na nila na pinaiikot-ikot nila para magkapera lamang. Sana magkaroon tayo ng changes because if there's only thing constant in this world is change. Sana ay tuluyang magbago. I'm scared because even the president himself will also be scared of the people in Congress because the people in Congress might impeach him. Baka siyang mawala pag kinalaban niya yung mga nasa Congress. Yung mga nasa Senado, sana gawin nila yung trabaho nila na maayos para matuwa naman ng mga Pilipino. Imagine niyo pati mga madre, mga pare at mga bata. Yung mga bata na kabataan natin na dapat nag-aaral, lumiliban sa kanilang klase, umaalis sa kanilang klase just to go to the street to let the people know that there is something wrong.
Sana, hindi ito ang tinuturo ng ating mga leaders. Dapat ang ituro ng ating mga leaders ay ang mga estudyante ay maging magaling na estudyante na huwag lumiban sa kanilang paaralan. Sana ang ituro ng ating mga leaders ay maging maayos ang pananaw ng bawat kabataang Pilipino sa bawat leader ng ating bansa. I still believe in modesty. Yung hindi mo kailangang magyabang, hindi mo kailangan ipag-displayan kung anong meron ka kasi alam naman ng tao kung ano ang meron ka dahil nagpakapagod ka. Pag ikaw ay nag-display, tatanungin ng tao saan galing yan. Samantalang kung alam ng tao na nagtrabaho ka, i-display mo man yan, sasabihin nila, it's just fair. Tama lang yan. Kagaya ni Chinky Pacquiao, a very good example. Talagang what she wears for the day is 3 to 4 million to 5 million pesos. But, pinaghirapan ni Senator Manny Pacquiao yun. Nabugbog ang kanyang muka. Kulang na lang siyang malumpo. At kinita niya lahat yun. At ibinibigay niya luho pa sa kanyang may bahay. Dapat alam natin kung tama o mali dahil kung magdi-dinner ka sa isang restaurant at gagasta ka ng 750 plus thousand only for dinner for 3 or 4, hindi naman tama. That's not right. Dapat ang mga magulang ang magturo ng tama sa kanilang mga anak. Na uso na nga yung influencer, pero dapat turuan nila ang kanilang mga anak nila na dapat ay mag-influence ng tama, wag ng hindi tama. Ang relasyon sa kaibigan, lahat tayo after 10 years ay makakatagpo tayo ng ibang set ng barkada. Doon sa mga set na yun, may matitirang 2-3, madadagdagan ng iba. True times yan. That's only very healthy. Sa mga relasyon, lahat naman yan nagbabago. Dapat lagi lang tayong handa at laging nakatapak ang paa natin sa lupa na alam natin that someday, somehow, mawawala ito. Huwag tayong mag-iilusyon na ang isang relasyon ay panghabang buhay. Mapalad ang mga nakakatagal ng 25 years, 50 years ng kanilang pagsasama. I salute all of you dahil hindi kayo nadarang at hindi kayo nahuli ng mga tukso ng society natin, which are very, very many. Napakarami. Ngayon, ang mga lalaki, it's so easy because women are the one who will run after them. Mga bata, magaganda, sila na ang humahabol sa mga lalaki ngayon. Same thing sa mga bading, mga ombre na nagte-text sa inyo, kayo na ang hinahabol. Dati ang mga lalaki nililigawan ng bading, ngayon hindi na, text-text na lang, nagkakasundo na. Dati, yung gagawin ng bading, ngayon di na ginagawa, mga lalaki na gumagawa. These are the changing of the time. Sa mag-asawa, dadating yung oras na mag-change ang paningin ng inyong asawa sa inyo, but that's okay. What I advise is focus on yourself and your family, focus on your good things that you would do to your family dahil yung pag-change ng lalaki will also change somewhere along the way. Sana pag-change uli ng asawa nyo, kaya niyang balikan ang kanyang pamilya na buo pa din dahil binuo nyo, dahil hindi kayo nagpadala sa changing of the times. Dapat ang mga nanay should always be firm that it is family first before anything else. Lahat naman ay magbabago to the changing of the time, to the changing of the generation. But the old values will be old values, and that will never change.
mapapagod yung mga anak sa pakikinig sa kanilang mga nanay at tatay. Pero tatanda din sila. At pagtanda nila, sasabihin nila, I'm acting and I sound like my mom and my dad. So meaning, the values that you're teaching to your children will last for a long, long time. Sasabihin nila sa anak nila yon, at yung mga anak nila, ganun din ang sasabihin nila sa kanilang magiging anak. It is as simple as, sabi ng mga Tagalog, kung ano daw yung ipinapakain mo sa anak mo, ayun din ay papakain niya sa kanyang magiging anak. Di ba may mga pamilyang maraming doktor kasi yung magulang nila doktor, marami abogado kasi yung magulang nila abogado. Kung ano yung kinita ng magulang nila, yun din ang kikitain nila para sa kanilang mga siblings. Napakarami ang pagbabago in lifestyle of people. Everything had become commercialized already. Parang nawala na masyadong value ang mga magagandang okasyon. I remember before, pagdating ng January, there will always be haircut of the year, color of the dress for the year. Lahat yun nawala na. Because nakapokus na mga department store on year-end sale. Lahat puro sale, sale, sale. Commercialism na lahat. Ang hindi lang nagbabago is the desire to be beautiful, which should not change. Dapat constant yun na ang desire natin ay laging maganda tayo, maganda ang buhay natin, maganda ang takbo ng pamilya natin, maganda ang pagpapalaki natin sa ating mga anak. At yun ang change na maipapasa natin sa ating mga anak. Para bang as simple as when you have something to celebrate, celebrate it. Huwag kayong matatakot na gumasta. Keep on changing the motif. Keep on changing the color of the dress pag magkikita-kita kayo for reunion. Because it's very, very important na makikita ng mga anak niyong lumalaki how you take care of your older brothers and sisters, your parents, because yun din ang kanilang gagayahin. Meron tayong sinasabi na follow the leader. Kung yung ginagawa ng magulang ko, yan din ang aking kahinatnan in the future. Changes is inevitable. Changes is beautiful. We should always change for good, not for worse. To all our leaders, sana mag-change sila for better because they should always believe that there is karma. Ang karma ay sinasabing whatever you do in this world, whether they're good or bad, it will boomerang to you in 72 hours and 10,000 fold. Gusto nyo ba yung mga anak nyo na kinukutya ng kanilang mga kaibigan? Gusto nyo ba na yung mga apo nyo ay pagtatawanan at kukutsain ng kanilang mga kaibigan dahil kayo hindi maging magandang ehemplong leader of our country? So many things. Ang daming changes na dapat mangyari even in lifestyle, even in our life, in how we deal with life. Everything will change and will keep on changing. But what I always say to all parents, especially the mothers and the fathers, if there's something that you should not change, is patience. Because patience is very, very strong. Tahimik lang kayo. Magbibigay kayo. But the change that it will create to your family, to your children, to your sibling, will be tremendously very, very good because you are patient. Social media is very good. You see all kinds of news, but you should also learn how to see what is wrong and what is not wrong.
dapat matuto kayong mag-detect. Huwag kayong magpapa-influence pag alam niyong mali. Dapat alamin niyo kung tama ang nababasa at naririnig niyo at sumunod tayo. Pag pangit, skip. Ganun lang kasimple. Dead ma. Yung pagbabago ng ating climate is very, very drastic. We are the guardian of our Earth, so we should learn how to take care of Mother Earth. Kasi lahat naman ito, babalik sa atin eh. Lahat ng destruction na ginagawa ng tao ay laging ibabalik. Sample, kung ito ay bundok, ganyan ang bundok. Ang gagawin ng tao, tatapyasin yung mga gilid na yan para makagawa ng kalye para makarating dito. But little did they know that there's a saying that nature will always take its natural course. Meaning, yung mga binaklas nung yan, lalaglagan uli ng lupa ng mundo yan because that is what you call landslide. Especially now, I appeal to everyone na ibalik po natin yung attitude ng pagsusot ng face mask, especially when we go home at night, when we leave in the morning, always wear your face mask. Because since July up to the present, I think up to the end of the year, we will be experiencing the aphelion phenomenon. Ito yung ang mundo ay masyadong napakalayo sa araw, so magiging malamig na malamig ang panahon at tayo ay hindi sanay dito, so lahat tayo ay magkakasakit. Kung di nyo po napapansin, itong mga nakaraang buwan, napakarami na nagkakaroon ng influenza 2. Ito yung because of our weather. Ingat lang po, huwag kayong magpapabasa sa ulan. Always wear your face mask. Pag kayo nasa sasakyan, mag-face mask kayo. Pag bumaba kayo, mag-face mask kayo because of pag yung ini-emit na smoke at saka yung climate, pag nasingot nyo yan, sakit ang dadaanan nyo. Pag uwi nyo ng bahay, pag baba nyo ng sasakyan, mag-face mask kayo para hindi nyo masingot ang mga alimuom na magbibigay sa atin ng ating sakit. Mga kagandahan, ang isang masasabi ko lamang sa inyo ay mag-like, mag-share, at mag-subscribe kayo. And don't be scared of change. Change is the only thing constant in this world, and change will make us better. Sana all the changes that will happen to our life, all the challenges, will only be a guide for us to be a better person. At dito lamang po yan sa Mother's Point of View.